Ang sabi po nila ay hindi madali ang road to fitness. Paano at saan nga ba magsisimula? Panoorin po natin ang fitness journey ng isang dating obese, si Dr. Brian Castillo. Narito po ang report. % ng mga adult Filipino ay may metabolic syndrome. Yan ay ayon sa 8th Philippine National Nutrition Survey. Ang metabolic syndrome ay grupo ng medical conditions na risk factor sa coronary heart disease, diabetes, stroke at iba pang problema sa kalusugan. Tinatawag din itong insulin resistance syndrome. Si Dr. Bry Aubrey Castillo, isang pediatrician, aminadong minsan nang napabilang sa datos ng may metabolic syndrome. Nagsimula siyang tumaba noong 2012. Ito yung sinasabi nilang rice is life. Only rice ako. I can take 4 cups of rice or more in a meal. Hanggat hindi na uubos yung ulam, dagdag pa rin ako nagdagdag ng rice. So yan, then favorite ko mga donut, soda. Naku, soda. 1 liter, 2 liters. Mauubos ko yan in one sitting. Hanggang sa umabot si Doc Brian sa obese 2. Kaya naging obese 2. So meron tayong may normal weight, overweight, obese 1, obese 2. Ang pinaka-last, yung morbidly obese talagang ang laki. Malapit na ako dun. Kaakibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para lang makatulog. Nung may severe obstructive sleep apnea ako, meron akong machine, CPAP, which cost mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Bagaman sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para akong yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, mag-gain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise. It's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 na magdesisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey ni Doc sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem dito is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Payo ni Doc sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey. Ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo? You need to have a right mindset naman yan. So, kailan may goal ka? Kasi kung wala kang goal, para kang inaano ka lang sa agos ng tubig eh. At kaugnay po ng report na yan ay atin pong makakausap dito sa ating studio si Dr. Cecil Katapang, isa pong health and wellness advocate upang maipaliwanag sa atin ito pong tungkol sa metabolic syndrome. Doktora, good afternoon po. Nakita ulit tayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Thank you, Katunying. Good afternoon po. Opo. Sa simpleng usapan po ba, medyo marami-rami po tayong nanonood ngayon. Nasa 10,000 po nanonood sa atin ngayon. Baka na-experience nila. Ano ba tong metabolic syndrome? Metabolic syndrome, pupunta ka. Kumari, pasyente ka, punta ka sa doktor, di ba? Titingnan ng doktor, blood test. Dala mo yung blood test mo. Opo. Pag nakita ng doktor doon, ang bewang, lalaki, lampas 45. Malaki bewang. Malaki bewang. Enlarged waist circumference. Babae, lampas 35 inches. Ay, ang taas ng LDL o lethal cholesterol, low density. Ang keyword, ang ano ko doon, parang clue, lethal cholesterol, masama. Mababa ang HDL. O ang Q ko doon, high density lipoprotein yun. Pero ang ano ko doon is healthy cholesterol, mababa. Tapos, taas ang blood sugar. Tapos, taas BP. Grabe na. So, lahat yan, titingnan, makikita ng doktor. Pag may 3 ka dyan, pasok ka, yun. Metabolic syndrome na. Teka, sino ba ang mga nagkakaroon po niyan? At siguro, ang susunod na tanong, bakit ba tinatamaan yan?
So, madalas yan yung mga, syempre, hindi maganda yung lifestyle. Kaya ni Doc, ang lakas kumain. Oo. Di ba? Rice, only. Nako. Di ba? Sabi niya, only rice. So, pag bottom line, hindi maganda yung diet mo. Pasok ka dyan na posibleng magkaroon. Tapos, sedentary yung lifestyle. Lagi nakaupo. Ano na ngayon, mga bata, di ba, hilig mag-games? Talaga, nakababa dyan. Hindi man lang magtumbang preso sa labas. Obese. Oo. Siyempre, pag obese ka. Opo. Tapos pagka, alam mo, kulang ka sa tulog, kasi yung tulog nagkakos ng stress. Stress is also one of the risk factors na parang prone ka magkaroon ng metabolic syndrome. Oo. Yun. Hindi. Teka muna. Wala pala sa edad to. Ay, wala sa edad. Wala sa edad. Pero mas prone ng aging population. Yung mas tumatanda. Yes. Okay. Ba't kailangan iwasan to? Ano ba ang pwedeng maging ending niyan pagka tinamaan ka ng metabolic syndrome? Di ba nga, Katunying sabi kanina dun sa BTR, stroke. Pwede ka ma-prone sa stroke, prone ka sa heart attack, di ba? Pwede ka rin magka-cancer, sa heart diseases, Tinatakot nyo lang diabetes. yata kami Hindi naman, Opo. kasi sexy ka naman. Opo. Sa bagay, Hindi, pero kung maaari, hanggat maaari nga, takutin na natin yung ating mga kababayan, yung ng tamang impormasyon. Tama. Kasi minsan pagka hindi sila nakakarinig nito okay lang, tira ng soft drinks, tira ng kanin, matutulog na, tira pa ng chicha. Di ba, Katunying, ang promo pa natin ngayon, only rice. Ayan, Tamo. patay tayo dyan. Oo. Yun ang problem, di ba? Oo. So At nabanggit, saka genetics din. Genetics din. Disposition. isa-isahin uli natin, just for emphasis, pwede kang ma-stroke. Pwede ka ma-stroke, heart disease, tapos diabetes, tsaka pwedeng cancers, di ba? Oo, nako. Ano ba yung kanya? Meron bang palatandaan? Kahit na hindi pa nagpapalab test. Kunwari walang lab test, o di magsalamin ka, huwag kang tape measure, babae ka, 35 inches ang bewang mo, di ka pasok. Pero pag nalampas doon, 439, may isa ka na. Oo. Pasok ka na sa isa, di ba? Tama. Yun. So yun, walang lab test. May pagkakataon kasi, Doc, pasensya ka na ha. Halimbawa, si lalaki, asawa niya. Yung misis niya, napapansin niya, medyo lumalaki. O sasabihin ng misis niya, sweetheart, okay, kumusta naman ako? Ang ganda mo. Sexy mo. Ayaw sabihin ng lalaki doon sa kanyang misis na, misis, tumataba ka na. Kasi nasasaktan eh. O di sir, sabihin mo, uy, sweetheart, baka may metabolic syndrome ka kaya. Di naman niya alam eh. Yeah, sir. Okay, kapag ka ikaw ay na-diagnose ng metabolic syndrome, ano dapat gawin? Well, of course, kailangan pagtama yung lifestyle mo. Sir, kung nga sedentary ka, kailangan exercise ka. So, kailangan yung diet mo, kagaya ni Doc Brian. Kailangan yung diet mo. Kasi kahit anong... alam mo nga, sir, sabi nga nila, di ba? Kakain ako, mag-exercise ako, it does not work. Ganun ba? Hindi ba kaya nga lisensya mo sa pagkain yun, mag-exercise ka na eh. Kala lang natin. Pero hindi totoo. It does not work. Kailangan talaga tamang disiplina sa pagkain. Vegetables, fruits, di ba? Yan, tama. Tapos, bawas ang carbo. Yan. Sa mga karne. Karne, bawas din. Pwede, pero wag masyado, tsaka hindi masyado mataba. Hindi ba yung red di ba tayo si adobo? Ang sarap. Sarap na taba ng adobo. Yung sinigang, adobo, sinigang. Parang boring yung sinigang. Inihaw na baboy. Patay na. Patay tayo. Metabolic syndrome. Pasok. Okay, exercise. Sabi niyo muna, yung exercise. Gaano kadalas mag-exercise? Gaano katagal dapat? Ito sabi sila, di ba sir, marami kayong narinig, ganito kadalas dapat ng exercise. So dapat, ang ideal is 30 minutes as often. So kung 7 beses sa isang linggo, 6. Okay. Excuse ka sa isa. 30 minutes lang ha. Wag Happy na tayo Hindi doon. kasi sila, alam mo ba, ayon sa pag-aaral din sa studies, if you exercise too much, you are causing stress on your body. Which is also not good. Buti sinabi mo yan. Ako, nakaka-29 minutes na ako mag-exercise. Dadagdagan ko na lang pa na. Hindi, huwag niyo gawin 31. 30 lang, 30. Kasi 30 lang. O ano naman ng mga, nabanggit nyo na kanina yung taba, etc. Ano pa yung mga dapat iwasan na pagkain? Pagkain. Well, yun nga. Siyempre, carbo. Carbo. Kasi yung carbo nakukonvert sa glucose. Ma'am, yung pong binabanggit nila na no rice, effective ba yun? Actually, very effective sa diet yan. Yung no rice. Kasi nga, di ba sir? Kasi ang carbohydrates... Ang mahal ng bigas ngayon eh. Tama-tama.
Oo nga. Oo. Magandang pagkakataon. Tapos, ang tawag ito, so yung carbohydrates na kinakain natin kasi, nako-convert sa glucose. Yes. Nagpapataas ng blood sugar. O, pag tumaas ang blood sugar, pasok sa metabolic syndrome. So rice yan. Ano pa? Hindi ba maraming mga Rice, content tinapay, glucose? lahat. Tinapay. Paano na yung panaderya ko? Paano na may bibili pa ba doon pagka hindi sila kumain tinapay? Whole grain kasi. Okay, bukod sa physical activity, exercise na hindi naman masyadong mahaba, lifestyle